Quiet in the morning, paper on the desk, pen in hand, carrying the stories of a wounded, stubborn land. Voices on the airwaves, throwing stones from po sa magbibigay ng biyaya, karagdagan pong biyaya para sa mga scholars po dito sa lalawigan ng Batangas. Masama lang ang loob namin ni Secretary Ral. Sabi nga sa kanya masyado siya nakapustura. Kaming dalawa ni Sec Ral, pinagbukang driver niya kasi masyadong maganda. Mahirap talaga yung matabi sa masyadong maganda. Anyway, magandang hapon sa inyo lahat. At kami nandito upang tiyakin na magandang takbo dito sa ating naging programa para sa lalong-lalo na sa ating mga scholar. Ito ay isang bahagi ng mas malaking programa na bawat barangay ay makikinabang. At doon sa programang yan, nagbibigay kami ng tigda 200,000 sa bawat barangay. At ang hatian ng pera ay yung 100,000 ay bibigay sa 5 na qualified na scholar. So yung 100,000 ibibigay sa 5, 2020 ang ibibigay. Para naman, lalong-lalo na yung mag-graduate na, pero baka hindi makapag-graduate dahil hindi kulang ang pambayad, ang mga barangay chairman, mga barangay official ay malalaman nila kung sino sa inyo yung mga kailangan. Ay mabuti tayo, nandito na pala kayo at magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Malaking bagay dahil hindi magiging sikat ang Pilipinas kung hindi sikat ang ating mga kabataan. At nakikita ko naman na malaki at maganda ang pag-asa ng Pilipinas kapag kayo ang mga susunod. Kami mga gurang na kami. Kaya kailangan ma-develop na kayo na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na bagay na maitulong namin para naman matiyak natin na kayo nga na mga qualified at mga deserving students ay makakapagtapos. Nice to see you all. Magandang hapon sa inyo. when the night gets louder and the doubts feel strong. He looks at the flag, says we'll carry on. Pero isang mainit na pagbati po sa ating pong Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Sa ating pong mga kasama sa pambansang pamahalaan, sa ating pong Acting Executive Secretary, Ralph Recto, sa ating pong mga ginagalang na mga lokal na opisyal at sa bawat Batanggenyo na naririto po ngayong hapon. Malaki po ang akin pong pasasalamat sa patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa atin pong lalawigan. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na mararamdaman po natin ang kolaborasyon, partnership at pagtutulungan ng serbisyo mula sa pamahalaang nasyonal at sa atin dito sa lokal. Ngayong araw, malinaw ang ating mensahe. Ang pag-unlad ay mas napapabilis kapag tayo po ay nagkakaisa, ang ating pong nasyonal at ang lokal na pamahalaan. At ngayon, bilang ina ng pamahalaang panglalawigan, ang papel ko po ngayon ay maging tulay. Tulay sa pagitan po ng mga programa ng ating pong pambansang pamahalaan para po sa mga tunay na pangangailangan ng ating pong komunidad. Tulay na nag-uugnay, tulay na nagtitiyak na ang programa ay nagkakaroon ng konkreto at tunay na aksyon at solusyon. At higit sa lahat, kami po ay tumitiyak na ang serbisyo ay nararamdaman hindi lamang sa nasyonal, hindi lamang ng LGU, kung hindi hanggang sa barangay. Una po dito ay ang proyekto po ng ating national government, ng ating pong Pangulong Bongbong. Ang programang Bawat Barangay Makikinabang. Ang bawat barangay po ay makakatanggap ng 200,000 pesos.
Ito po ay isang makasaysayang partnership sa pagitan ng pambansang pamahalaan. At dito po sa ating lalawigan, 1,078 barangays po ang siya hong mabibiyayaan ng 200,000 per barangay. Mas malawak pa ho ang inisyatibo na ito dahil ito po ay nakalaan pa sa mahigit 40,000 na barangay sa buong bansang Pilipinas. Ang pondo pong ito ay napakalinaw ng layunin. Kalahati po ng pondo sa 200,000 ay ilalaan po natin sa educational presidential scholars. Ito ho ay para po sa bawat barangay ay may 5 scholars na alagaan ang programang ito para masiguro na sila ay matutulungan sa kanila pong pag-aaral. Dahil eto na tayo ngayon, sila ang bukas. Sa ilalim po ng Social Civic Presidential Fund ng ating pong Pangulo. At ito po ang programa, uulitin ko, bawat barangay makikinabang. Palakpakan naman po natin ang ating Pangulo. Pangulong Bongbong, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para po sa ating mga barangay. At bilang ina ng lalawigan, ako po ay lubos na nagagalak, napakasaya at nagpapasalamat na ang Batangas po ang napili ninyo para gawin pong pilot area ng programang ito. Malinaw na patunay na ang tiwala sa kakayahan ng ating mga barangay ay napakalaki. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. At siyempre, sa aking pinakamamahal na gobernador ng Batangas, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, Vilma Santos Recto, sa ating mga bukal, sa lahat ng leader ng LGU, sa ating mga barangay captains, magandang hapon po sa inyong lahat. At tuloy po kayo sa Batangas, mahal na Pangulo. Alam po ninyo, ang presidente po, ang aking natural alarm clock. Bago po tumilaok ang manok, may mensahe na sa aking cellphone. At sa gabi naman, tulog na ang mga anghel. Sige pa rin padala ng komunikasyon. Bago sumikat ang araw, naghahanda na sa kanyang mga inspeksyon na mga programa na hatid ay ginhawa at biyaya sa tao. Nilalagare ang buong Pilipinas. Walang tigil ang ronda serbisyo. Kahapon, siya'y nasa Nueva Ecija upang magpasinaya ng mga pabahay. Nung Miyerkules, biyaheng Pangasinan naman siya. Lunes, parang konduktor ng bus. Akyat panaog sa mga pampublikong sasakyan, nakasapi sa Transport Service Contracting Program. Nung isang araw, kargador naman ng bigas ang PEG. Ginawang barbell ang isang sako doon sa rice distribution sa Maynila. Nung Abril 9, nagbilad sa araw sa tuktok ng Mount Samat. At yan lang ang outdoor component ng kanyang pang-araw-araw na pagganap sa kanyang mga tungkulin. Ang Executive Secretary Ralph Recto, mabatiin ko rin ang butihin at matalik kong kaibigan na, magsiupo po tayo. Mabatiin ko rin po ang ating butihing gobernadora at na kaibigan ko, alam niyo po, ang katotohanan, ay mas nauna ko pa naging kaibigan si Ate B. Ate B pa lang siya noon, di pa siya gobernador noon. Bago ko naging malapit naman sa pamilya ni Ralph Recto at kababata ko silang pareho. Ngunit hindi ko akalain na bibisita ko rito sa Batangas bilang isang Pangulo na magbabati sila sa isa't isa, may kilig pa ng konti. Sa ibang probinsya, walang ganyan eh. Dito lang yan sa Batangas. Ang dating congressman and present mayor, magandang hapon ang ating mga kongresista na nandito, lahat ng LGU executives, mga mayor, at ang ating mga barangay officials, mga ABC president, barangay chairman na nandito lahat,
At ang isa pang grupo ng beneficiary, ang ating mga scholar na ating binibigyan ng kaunting tulong. Ako po ay nagagalak para makarating dito sa inyo, sa Batangas, hindi lamang dahil matagal-tagal na rin ang hindi ko nakakapagbisita at lagi kong tinitingnan kung kailan ako makakabalik at ay natutuwa na nabigyan naman ako ng pagkakataon na makabalik ngayon sa inyo rito. Lalong-lalo na dahil ating ilalabas at sinisimulan itong ating mga bagong programa. Ito nga yung ating narinig, itong unang-una, yung sa LGSF, na ang ginawa po namin ay magbibigay kami ng pondo sa mga LGU, sa mga probinsya, sa mga city government. At kuminsan, pag pinag-uusapan ng LGU, pag narinig mo na LGU, iniisip lang natin bayan, sa lungsod, at saka probinsya. Hindi po natin dapat makalimutan ang barangay. At kaya naman sila ay kasama, ay isang napakahalagang bahagi nitong ating mga programa na ginagawa. Yung LGSF po ay binibigay natin sa mga local government executives upang tumulong at sa ating mga programa na inilalahad ng ating pamahalaan. At ganun din sa ating mga barangay ay nagbibigay din tayo dito sa ating ibang programa naman na nanggagaling sa Socio-Economic Development Fund. Ay lahat po ng pondo na ito, halimbawa yung LGSF po, matagal na pong nandyan. Yung Socio-Economic Development Fund, Projects Fund, nandyan na rin, matagal na rin yan. Ngunit, hindi ko po makalimutan, nung governor ako, nakikita ko itong mga pondong ito, hindi naman nabababa sa local government. At nagagamit kung saan-saan. At siyempre, alam natin, alam mo, 3 terms din po ako na governor sa Ilocos Norte. So, 9 na taon ako nandun. At marami talaga akong natutunan. Kaya mula nung naging governor ako, bago po ako naging presidente, naging vice governor po ako. Naging governor ako. Tapos naging congressman ako, naging governor ulit. Lagi kong sinisipa sa trabaho ko, kaya pabago-bago. Bago naging congressman ulit, tapos naging senador. Kaya mula nung nag-governor po ako, sinasabi ko na, bakit hindi nyo ginagamit ang ating mga local government? At ang nararamdaman ko dati bilang gobernador, ay inuutusan lang kami ng national government, itong gawin ninyo, itong gawin ninyo. Hindi naman bagay. Sabi ko, madalas ko nga sabihin, nung una ako naging senador, sinasabi ko sa mga kasama ko, si Senator Ralph noon, alam niya to, ay sinasabi ko sa kanila, alam niyo, yung mga ginagawa ninyong mga panukala, ay maganda yan kung tignan mo sa papel. Pero sinasabi ko sa iyo, bilang dating gobernador, pagbaba niyan sa local level, walang mangyayari dyan dahil hindi tama yung approach ninyo. Kaya kailangan baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Kaya mula noon ay lagi kong iniisip, ang local government ay in many ways, pwede mong sabihin, ay napakahalaga para sa buong pamahalaan, sa lokal na pamahalaan at sa pangbansang pamahalaan. Dahil, lagi ko pong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng mga proyekto ng national government, kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin na magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. Pag hindi maayos ang patakbo ng mga mayor, pag di maayos ang takbo ng ating mga board member, pag hindi maayos ang ating mga barangay chairman at saka barangay official, hindi po aabot kahit na ano pa ang binibigay ng national government. At ang katotohanan, hindi kaya ng national government gawin lahat yan kung hindi tulungan ng local government. Kaya po, ito po ang naging resulta po niyan. Ang naging bunga po niya ng pag-iisip na yan, itong mga programang kagaya nito na LGSF na nagbibigay tayo sa local government executives nang sa ganon ay magawa nila lahat ng mga kanilang pangangailangan. At naisip din namin, dapat yung mga barangay dahil kailangan natin tulungan. Dahil alam naman natin, ilang beses natin naririnig sa pagka umabot, yung mga barangay chairman, kailangan namin na yung barangay at saka SK. Lagi natin naririnig, pag dumating sa kanila, meron silang proyekto, meron silang gustong gawin.
Sasabihin, wala na tayong pondo na nagamit na yung 10%, napunta na kung saan. Sabi ko, hindi naman siguro tama yun. It's time already na may hawak na pondo rin ang ating mga barangay chairman. Kung ano ang pangangailangan nila. Dahil lagi ko pong sinasabi, as a local government official, nung governor ako, pinagmamalaki ko lagi. Walang mas nakakaalam dito sa probinsya ko kaysa sa ako. Ako ang governor dito. Kung may mas marunong dito, siyang dapat maging governor. Dapat yung governor, ikaw ang pinakamarunong doon sa lugar mo. Kaya naniniwala din ako, lahat ng mayor, kayong pinakamarunong doon sa bayan ninyo. Yung mga barangay chairman, yung mga barangay official, kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang kondisyon doon sa lugar ninyo. At lagi ko pong sinasabi noon pa, makinig kayo, yung mga national official, makinig kayo sa local government. Dahil magbibigay nga naman sila ng problema nila. Pero madalas, sila rin ang magbibigay sa iyo ng solusyon doon sa problema nila. Dahil hindi namin alam ang kondisyon doon sa inyo. Kayo magsasabi ang pwedeng gawin, ganito, ganyan, ganyan. Pinakamaayos na solusyon dyan ay ganito, ganyan. Kaya nabuhay po itong mga programang ito upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga local government official na tugunan ang talagang mga problema na hinaharap ng kanilang mga constituent, ang mga nandun na inaalagaan nila sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga lungsod, sa kanilang mga probinsya. Naisip ko rin, sabi ko, kayang-kaya ng mga local government yan. Kaya pati sa pagpatayo ng silid-aralan, kasama na ngayon ang local government. Kaya po, ay patuloy po natin ginagawa ito para makatulong din. At unang-una, alam po ninyo na ibanggit na yung 200,000 ay binibigay natin sa kada barangay, ay 100,000 doon ay para sa education, para sa mga scholar na gagawin natin presidential scholar. Tigda 20,000 ang ibibigay natin, mamimili ang ating mga barangay official doon sa lima na deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. At sa ating mga sa ating mga province, sa ating mga bayan, ay ganun din ang ating ginawa. Dinaan naman namin po sa Local Government Support Fund, yung LGSF, at upang ito naman, yung programa na pagbigay ng bigas. Dahil ito ay napakasimpleng bagay, ngunit napakalaki po ang epekto po nito. At asahan po ninyo, hindi ito minsanan. Hindi ito nangyari, ganito, magpo-programa tayo, magpapapicture tayo, tapos wala na, hindi nyo na makikita. Halimbawa, yung pagbigay ng bigas ay kada 2 buwan ay magbibigay ulit ng bigas. So, 6 na beses sa isang taon. Dahil po, nung una akong umupo bilang Pangulo, ay may nagtanong sa akin na hindi ko ini-expect na tanong. Tinanong sa akin, ano ba talagang, pagka natapos ka, nagsisimula pa lang ako noon, pero yun ang tanong, pagka natapos ka, ano yung talagang pangarap mo para sa Pilipinas na sana natupad mo? Ang sabi ko, ang pangarap ko ay sana pagbaba ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya dahan-dahan po natin, tinatrabaho na umabot tayo doon sa pangarap. Maging totoo ang aking pangarap. At para naman sa barangay, yung 200 ay pero yung mga scholar, dahil po napakahalaga na ang ating mga kabataan ay makapag-aral. Dahil alam naman natin, matagal na nasa eskwela pa tayo, naririnig natin ang pag-asa ng bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. At ang pag-aaral, at pagka nag-graduate, basta may pinag-aralan, kahit na po ano pang mangyari sa taong yun, yung yaman na yan, na na-train sila na mabuti, na marami silang alam, na natuto sila, may disiplina sila, yung yaman po na yan ay kahit ano pang gawin, hindi kayang nakawin na kahit sino. At yan po ay magagamit ng ating mga kabataan habang buhay nila. Kaya sa palagay ko, isa na ito sa pinakamagandang maibigay natin para sa ating mga kabataan. Patuloy po natin gagawin ito. At sinasabi ko sa inyo lahat, kagaya na sabi ko, huwag niyong isipin na minsanan lang ito. Ngunit, babalik ko rin sa inyo. Sa ating mga government officials, sa ating mga local government, pagbutihan ninyo itong ginagawa natin mga programang ito. Pag maganda ang maging resulta nito, asahan ninyo, sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga,
hindi na kami natutulog, hindi nakakain hanggang po masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin at naramdaman ng tao at marami tayong natulungan at marami tayong nagawa pagandahin ang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. And isa pong approved sign. Thumbs up, everyone. Thumbs up. 1, 2, 3. And of course, One Batangas. One Batangas. Maraming salamat. At syempre, pwede po bang isang kaway-kaway mula sa lalawigan ng Batangas. At sa ngalan ng lahat ng mga Batanggenyo, maraming salamat po. Mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.